Yung aming mga sisyo ng ginya, oh. Yan. Nilagay namin sa kulungan. At 19 hits po yung napisa sa mga itlog na ating ginya. Tapos pareha lang yung kulay nila. Hindi katulad ng manok, na yung manok iba't ibang kulay. Marami po yung itlog sa ating ginya mga kaprobinsya, pero yung iba hindi napisa kasi nagalo-halo lang po yung mga ginya natin sa pag-itlog. Dalawang ginya yung naitlog, tapos habang may naglimlim, nag-itlog naman yung isa. So nung napisa yung unang itlog, yung nahuli hindi napisa at iniwanan lang nila. At yung ginawa namin, yung natirang itlog na hindi bugok, na hindi napisa, hinalo namin sa itlog ng manok na may naglimlim. Doon namin nilagay. Yan, o, napaka-cute. Nung una po, napakaingay po nila mga kaprobinsya, pero ngayon mukhang naka-adjust na sila, na wala na silang nanay dito. Sana po mabuhay sila lahat. Pag mabuhay lahat yung ating mga ginya, napakarami na po. Imagine nyo po, 19 po yung andito, tapos may dalawa tayo doon na nasa kulungan, yung unang napisa. So 21 heads. Daghan gyud kayo. Napakaingay na dito sa ating area. Pag mabuhay lahat yung ating mga ginya dito. Si Goy, bigyan muna natin ng tubo. Yan, oh, matakaw yan sa tubo. Yan. Yan po yung ating alagang unggoy. Kita bako lang yung kuan, tubo na binigay natin. Pastil lang. Paano kaya mga kaprobinsya pag may kasama si Goy dito na lalaki? Parang bata magpangusong tubo. Hindi na po namin siya pinakawalan sa ngayon kasi binulabog niya yung mga alaga natin. Walang pili. Yung tuta natin, kagatin niya. Yung mga manok natin. Muyain mo, Goy. Kala niya palabasin natin siya, oh. Binitawan niya yung tubo kasi gusto niyang lumabas. Uwat tas Goy. Nauwat na ka, Goy. Binitawan niya yung tubo. Yan na po. Matalino to. Gusto niyang dukutin, oh, yung lock kasi alam niya na andito yung lock. Hindi ko gawas. Apa yung pangos ng tubo da, Goy. Tingnan yung mukha, oh. Diyan ka lang, Goy, kasi napakakulit mo. Pangos ka diha. Ay pa pangos ng tubo, Goy. Close, Goy. Pangos na magtubo, Tamis, Goy. Nagpakangkuan man kay gustong lumabas ba. Ipalulo, oy. Relax na yung ginya natin, oh, na wala na silang sisiw na inalagaan. Yan. So hindi magtagal, may mag-itlog naman siguro sa kanila. Ang mabuhay lahat yung mga sisiw natin. Sa ngayon nasa 21 heads yung sisiw ng ating ginya. Pero tindaghanan na. Hindi ko na po ma-imagine kung gaano ka-ingay yung area natin dito. Mag-ingay pa yung kalabaw natin. Yan. Si Palo nag-ingay. May mga gansa pa tayo. Uy.
May sisiyo tayo na nagapos, oh. Oy, 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 oy. Ayan. Nagapos siya sa lambo. Yan. Buti na lang nakita natin. Kung andun pa to sa damuhan, hindi siya makalakad. Ang mangyari pa sa kanya, mamatay lang. Uy, sorry. Yung mga manok natin, oh. Kahit palagi tayo nagkatay sa kanila, pero hindi pa rin natin maubos. Parang hindi nabawasan mga kaprobinsya, oh. Sa mga nakaraan po, ampo yung pinatay natin. Tapos yung bisita natin, binigyan din natin ng manok. Yung malaki na sa sisiw. Ang magkatay naman kami ngayon para pang ulam mamayang gabi. Sawa ko sa tilapia. Palagi tilapia yung ulam namin sa mga nakaraan. Pag lumaki na yung mga sisyo natin dyan sa loob, napakarami na po sa ating mga manok dito. At sa sunod na araw naman, mabawasan naman to. May bisita tayo. May mga manok tayo andun sa kabilang bakod. May mga nag-itlog pa doon, may mga naglimlim. May tanggal tayo doon na isa. Magtingin tayo kung alin sa kaila ang katayin natin ngayon. Yung tama-tama lang yung laki. Ito dito, madong ka na ito, ano? Ano ito, oh? Antok buo ka? Laki ka? Nahirapan kami magpili, oh. Ano yung pili doon? Ano may laki, ano? Ano? Ano yung siya, oh? Sige mo naman? Uy! Ito ba kasi kita po? Kaya pa itong bili na ako itong gamay. Ito yung isa dito, nasa hall. Kaya lang tayo sa dito. Andito po yung ating dalawang ganyan na sisiw. Mga malaki na po yung dalawa. Yung manok ang alaga sa kanila. Pero mailap ang kaprobinsya. Ilap. Ganun siguro ang ugali ng ganyan. Kaya sinubukan namin na nilagay doon yung mga sisiw. Sinubukan namin na sanayin sa tao na andun sa kusina namin nilagay para hindi sila masyadong mailap.
Liguan natin yung mga gansa. Pato. Isa sa ating mga kumpare dito na nag-alaga ng baka, sumuko na po siya sa pag-alaga sa ating baka, mga kaprobinsya, dahil po sa kakulangan ng pagkain. Kasi doon sa bundok, yung mga tanim nila na napier nasunog. Hindi siguro sinadyang sunugin, pero may mga katabing area sila na sinunog yung mga damo. Ang nangyari po, pati yung mga napier nila na tanim nasunog din. Kaya wala na silang pagkain doon. At dinala niya dito yung baka na inalagaan niya para ibinta. Sumuko na siya. So ang gagawin natin dito, ibinta po natin siya. Pero sigurado naman ako na hindi ako lugi sa kanya. Kikita tayo kahit mura yung presyo ngayon. Kasi yung bili natin sa kanya ay nasa 10,000 lang. 10,000. Tapos pag umabot siya ng 16 or 20,000, may kita kami. Pero wala pa sana sa insaktong panahon para ibenta siya kasi maliit pa. Napilitan lang siya na ibenta yung alaga na baka namin kasi wala na silang pagkain doon. At mahirap naman pag hindi din natin sila ibenta pag kami lang yung mag-alaga, kasi pati kami dito mga tuyo na ng dahon ng tubo yung pinapakain natin sa ating mga alaga. So wala kaming ibang choice kundi ibenta na lang yung baka na inalagaan niya. Yan po. Yan po ang nilagyan natin ng air tag doon sa bundok. Para siyang Holstein yung tsura niya, yung kulay niya. Pero native lang ang dating. Yung kulay lang, parang may kahawig sa Holstein. Kaya bukas, dalhin namin to sa stockyard. At tingnan namin kung magkano ang abutin dito. Yan po ang sistema ngayon dito sa amin. Yung mga niyog natin sa ngayon, yung mga dahon nila, nireserba lang muna natin. Pero pag dating ng panahon na maubos na yung mga tuyong dahon na kinuha natin, kung magtagal yung El Nino, wala tayong ibang choice. Yung mga dahon ng niyog natin ang ating ipakain. Marami namang nagsuggest na yung saging, tama naman mga kaprobinsya, pwede yung ipakain yung saging. Pero kahit gaano pa karami yung saging, basta araw-araw natin kunin, maubos yan. Katulad sa aming mga napier dyan, medyo malaki yan, yung area natin na tinaniman ng napier. Pero marami po tayong alaga, tapos araw-araw tayo nagkuha. Kahit gaano pa yan kalaki, kahit gaano pa yan karami, maubos natin yan. Basta katulad ngayon na walang ulan. Sa ngayon, pakainin muna natin yung baka natin para bukas i-deliver natin siya. Tingnan natin kung magkano yung abutin dito. Basta yung kapital natin dito ay 10,000 lang. Masaya na po ako kahit maibinta lang natin siya sa halaga na 18,000 o 20,000. Sana po hindi siya bumaba sa 20,000. So bukas mga kaprobinsya, ibiyahin natin yung ating baka at doon lang sa panyabunan natin dalhin. Yung una, gusto ko sana siyang dalhin doon sa Dawis para pag maibinta natin siya, bibili tayo ulit ng kalabaw. Pero nagbago yung isip natin kasi pahirap na pahirap yung sistema natin dito. Kaya tigil muna tayo sa pagbili.
sa mga nakarang araw nga, si Jojo nag-chat sa atin nung galing tayo dito sa Iriwan pagkatapos sa birthday ni tatay nang umuwi kami. Nag-chat si Jojo sa atin na yung kapitbahay nila ibinta daw yung kalabaw tapos sila yung mag-alaga. Sabi ko po, tigil muna ako sa pagbili sa ngayon kasi wala nang pagkain yung mga alaga. Mahirap mga kaprobinsya pag bibili tayo ngayon tapos pagdating ng mga ilang buwan or ilang linggo sumuko agad yung nag-alaga kasi wala nang pagkain. Tayo yung mamroblema. Kaya tumanggi lang ako sa kapitbahay ni Jojo na ibinta nila yung kalabaw nila tapos sila lang yung mag-alaga. Okay, sana pag marami pa tayong pagkain dito kasi pwede naman tayo ang mag-alaga pag gusto nilang ibinta. Pero alam niyo naman na marami din tayong alaga dito at sa mga nakarang video pa nga natin nag-dispose pa nga tayo ng isang baka para mabawasan ng konti yung mga alaga natin dito. So sa ngayon tiis-tiis lang muna kami dito. Nagkuha kami palagi ng mga tuyong dahon ng tubo tapos pinakain namin ng feeds. Yan po ang nakasuporta sa ating mga alaga ngayon. Yung mga kalapate natin dito mga kaprobinsya, patuloy din sila sa pagdami. May mga itlog na yung mga paitlogan natin na nilagay dyan. At may bago din silang inakay. Sa ngayon, dalawa pa yung inakay dyan. Oh. Kasi isa nakatalon na. Pero unti-unti na pong dumami yung mga inahay natin dito. Kasi napapasin ko po doon sa mga paitlogan na nilagay natin. Mga 2 or 3 na paitlogan na may mga itlog. Yan po ang update sa ating mga kalapate dito. So asahan natin sa mga susunod na taon makikita natin kung gaano na sila karami dito sa ating area. Nagsimula lang tayo sa 6 na pirasong kalapate pero ngayon almost 20 heads na sila. Parang kailan lang tayo nag-alaga dito. Yung mga ganyan natin nung una po, nung dalawa pa yung ganyan natin, dito po natin nilagay yung ating ginya. Hinalo natin sa ating mga pabo at sa kagansa at pato. Pero lumabas sila sa bakod. Dahil napakalakas lang lumipad, kayang-kaya nilang liparin yung bakod natin. Yan saan kasi sila pupunta Nung hindi pa namin hinuli yung mga sisiw nila, kawawa yung mga sisiw mga kaprobinsya kasi kahit saan magpunta yung mga malalaki, yung mga sisiw sumunod. Tapos alam niyo naman sisiw pa, kaya napagpasya namin na ulihin at ilagay doon sa kulungan. Kawawa yung mga sisiw nila pag hayaan lang namin na palagi nakabuntot sa kanila. At yung mga baka natin dito, tingnan natin yung nanay sa babae natin na baka. Pero hindi po siya nag-ingay mga kaprobinsya. Inakala niya siguro na andito lang yung anak niya. Napakadali lang naka-adjust sa ating inahing baka mga kaprobinsya Hindi na siya umiyak. Pero yung anak niya ngayon, hindi natin alam kung tumigil ba sa pag-iyak. Pero nang dinala na natin sa baryo yung anak niya, yung isa nating baka na babae, parang nakaramdam tayo ng awa sa kanya. Dahil nagsiyakan yung mga baka natin dito na si Tanggol at si Marimar. At gusto pang sumama ni Tanggol at ni Marimar. Yan. Sa totoo lang, nang pumunta dito yung ating kumpare na nagpaalam sa atin na ibinta niya yung baka na inalagaan niya, parang dalawa yung naramdaman ko. Nalungkot ako kasi wala nang pagkain doon sa area nila. At the same time, nasiyahan tayo ng kunti kasi pag maibinta na natin yung baka na yan, yung kita sa ating baka magamit natin para pambili ng feeds. Kasi napakalaki po yung gastos natin ngayon sa feeds dahil binigyan po natin sila ng maraming feeds para hindi sila pumayat ng husto. Parang binabudget mula natin yung mga pagkain nila mga kaprobinsya. Hindi ko po alam kung mga ilang buwan pa yung El Nino dito sa amin. Kaya yung mga tuyong dahon ng tubo ang pinapakain natin, pero maraming natira po katulad dyan. Hindi katulad nung una na mga silage yung binigay natin sa kanila, walang masayang. Tingnan niyo po yung kinain ni Tanggol tuyo yan.
Pero may napapansin po ko kay Marimar, natanggal naman yung busal niya. Pero wala namang problema si Marimar pag matanggal yung kanyang busal. Kasi napakadali lang natin ilagay, ikabit. Ito po, nandito lang. Ah. Marimar. Anong ginawa mo? Pero hindi siya mailap mga kaprobinsya. Hindi kami maproblema sa kanya pag kayo makawala. Matapang yung nanay ni Marimar Sebastian. Napaka-defensive niya sa kanyang anak. Pangaway si Basya. Ayaw niya, oh. Wala sa kondisyon si Marimar. Kasunod na lang natin siya talian. At yung mga inahin nating baboy, oh. Ito po, napa-EI na namin to. Pangalawang beses na po namin siya napa-EI. At sana po nabuntis siya. At palagi po natin siyang kinichip araw-araw. Baka naglandian naman. At yung isa dito, napakadali lang mga kaprobinsya. Nasa mga 3 buwan na yung tiyan niya mula sa pagkasta. Parang kailan lang siya nanganak. Oh, napakataba niya. Yan po ang maganda sa baboy. Yung cycle sa baboy, napakadali lang. Hindi katulad sa baka na umabot pa ng 9 na buwan mula sa pagkasta. Yung pagbubuntis ng baka, lagpas pa sa 9 na buwan. At yung kalabaw, 1 taon. Pero yung baboy, 114 days lang. Hindi na umabot po sa 1 buwan. Manganak na po siya mula ngayon. Yan. Pag umabot na siya ng mga 100 days, ilipat natin siya doon sa kabilang kulungan. Doon sa malaking kulungan natin. Mukhang maliit lang yung tiyan niya. Pero yung baboy natin na to, hindi po siya nanganak ng marami. Nasa 8 hanggang 9 lang yung kanyang anak. At ito, wala pang 21 days mula sa pag-iay. Sa ngayon po, may 2 tayong inahing baboy at 2 lumalaga. Ito po, unti-unti na siyang tumaba. Lumiit siya. Pero nung nagbuntis siya, napakalaki po niya. Mahaba po yung katawan niya. Mas malaki pa siya compare sa isa nating baboy na naibinta din, yung inahin natin na hindi din na buntis. Pero siya po, pag hindi siya mabuntis ngayon, bigyan pa natin siya ng another chance. Hindi tayo suko agad. At yung mga kambing natin, oh, busog na sila mga kaprobinsya. Nabigyan na sila ng pagkain. At si Dayan, kumusta kaya si Dayan? Mukhang okay naman yung didi niya mga kaprobinsya, oh. Hindi na namaga ng husto. Una po, kinabahan tayo. Baka may mangyari sa kanya. At yung anak niya, oh, guwapa. Sana po makahintay siya kay George. At pakasahan natin siya kay George. Yan. Ito po si Ibana, nakasahan na po ito mga kaprobinsya. At malaki na yung tiyan, oh. At yung lalaki natin kami dito. Hello. Napakaganda siguro tingnan mga kaprobinsya pag ganito na kalaki si George. Tapos hindi magbago yung ugali ni George. Palagi nakabuntot sa atin. Marami siguro mamangha.
Op, 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 op. Relax lang. Oh. Tingnan niyo po yung katawan niya. Yung tiyan. Bala ko po nakapaliguan yung kambing natin na turo. Si Astro. Pag may time na dito, paliguan natin siya. Pati si George. Yung iba po, may nakikita tayo sa YouTube na pinapaliguan nila yung mga lalaki lang kambing. Pati yung mga babae. Kasi may mga kuto yung iba. May mga garapata. Hindi siya masyadong matapang mga kaprobinsya. Parang tama-tama lang yung tapang niya. Masaya po ako mga kaprobinsya, oh. Kasi hindi na maga ng husto yung dili ni Dayan. Tako kayong kanding pot. Yung mga bisita natin dito na mangha. Si Boss Rinrin na nakapunta siya dito para tumingin sa ating mga kambing. Namangha siya sa ating mga inahing kambing. Lalo na doon, oh. Ang blue po yan. Yung apo niya, oh. Blackhead. Lalaki lang. Maganda sana pag babae. Para mapares natin kay George. May isa tayong kambing dito na malambing. Doon. Yung isa natin na buwer, babae yan. Magandang klase din, oh. Yan. Anong kailangan nyo sa akin, ha? Anak sila mga kaprobinsya. Wala na yung may pagkawanaan ng presko. Hindi na kami nakatikim ng napier. Sa ngayon po, yung pinapakain natin sa ating mga kambing, yung mga dahon lang. Kahit ano-anong dahon ng kahoy. Basta kainin ng kambing. Yun po ang binigay namin sa kanila. Dati po mga napier yung pinapakain natin sa kanila. Oops, tumalon. Effective yung pagkapo namin sa naming kambing. Yun, oh. Mabilis siyang lumaki mga kaprobinsya. Tapos hindi na tayo mabahala sa kanya pag hindi natin ilagay sa kulungan. Kasi hindi na siya makakasta. Wala na siyang itlog. Yan. Yan po ang ating gagawin dito sa ating mga kambing na lalaki. Basta hindi magandang klase. Pag sa tingin natin na hindi natin siya mabinta for breeding purposes, so kapunin lang natin para hindi siya makakasta sa mga babaeng kambing dito. At hindi na tayo kailangan pa ng kulungan. Pwede sila sa labas mamalagi. Yan po, malaki siya mga kaprobinsya. Oh. Yan. Hindi siya pumayat. Noong una po na hindi pa natin nakapon yung kambing na niya na lalaki, palagi niya kinastahan yung mga babaeng kambing dito. Pero nang nakapon na natin, natanggal yung itlog niya, wala na, oh. Tignan niyo po, oh. Yan. Parang baliwala lang sa kanya yung mga kambing na babae. Pero noong una, napag-aggressive niya. Kinain yung sombrero natin, oh. Wag. Yan po ang isasabi ko. Kahit kambing lang yan, may kanya-kanya ugali din. Parang tao din. Yung mga tao may iba't ibang ugali. Sa ating mga kambing, kanina pa ako nakaupo dito. Pero yung kambing na to lang ang lumapit sa atin. Ito. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung pagkain namin, oh. May tilapia pa kami. Manok. Halang-halang to. May gabi. Yan, oh. Namula-mula yung sili. Yan, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Yung tidak makakagaw bakaharap talaga. Pagdala ng mga kurat rival ko.
Ano ang ginang manguyab tag kuan? Mga gupahon ba? Guwapa ko. Wala. Hat. Ano ko? May halang. Hindi na katuon. Luto-luto rin ng itlog din manok dito ng itlog ha. Lahat ay bugaran bro. Konsumuhon. Ito, sana sa tuhat. Napuli ko sa. Atong nagtramba kaganagaan naman. Kalang ka daw. Di mo musukol halang, dudong sukol maghalang. Kalon. Ayun ito dudong. Ito ginaharap. Ngayon kung parang. Tahimik yung mga grupo kasi kaya manghang yung ulap. Lubig mo dudulis din sa. Ano daw? Ano? Ano? Ayos dito. Kasama daw, manulag ako pa. Dulo. Hoy, hindi mo siya. Di ulit ka mo.